Ayon sa Uncrowned Combat Sports Media Brand na nilunsad ng Yawi Sports, binigay kay Devin Haney ang award na Comeback Fighter of the Year, habang si Brian Norman ang panalo sa Knockout of the Year dahil sa impresibong panalo niya kay Jin Sasaki. Si Devin Haney ang pinili ng ilang sports tulad ng Uncrowned at The Boxing Source dahil sa kanyang bounce back mula sa controversial na talo at naging no contest laban kay Ryan Garcia noong 2024 na sinundan ng dalawang malalakas na panalo sa 2025 laban kina Jose Ramirez at Brian Norman Jr. na nagpabalik sa kanya bilang 3-division champion, kaya tinuturing itong Comeback Fighter of the Year. Samantala si Manny Pacquiao naman ang nanalo sa World Boxing News bilang Comeback of the Year 2025 dahil sa kanyang dramatic return sa edad na 46 laban kay Mario Barrios, kung saan nagpakita si Pacman ng suwabing performance laban sa mas batang champion at underdog. Nabigo man siyang manalo at natapos sa tabla, pero marami pa rin ang humanga dahil matagal inactive sa boxing at matanda na, pero nagawa pa rin maitabla ang laban. Pagdating naman sa Ring Magazine na isa sa pinaka-prestigious, hindi pa sila naglabas ng award para sa 2025. Pero may mga discussion tungkol sa nominees gaya ni Devin Haney at Manny Pacquiao. Kaya abangan natin ang award na ilalabas ng The Ring Magazine dahil ito ang kinikilala sa lahat ng nagbibigay ng award. Sa ibang banda, nagpost ako kahapon sa page ko dahil nakita ko ang rankings ni Casimero sa BoxRec na number 13 na sa featherweight kahit isang panalo pa lang. Sa katatapos na laban ni Janriel by knockout, mataas na agad ang rankings niya sa featherweight. Ang BoxRec kasi mga boss, hindi tao ang gumagawa sa ratings. Computer at system mismo ng BoxRec ang gumagawa niyan. Kung pagbabasehan talaga ang world rankings, hindi pinapansin ang BoxRec mga boss. Dahil nakabase ang ranking sa bawat major belt tulad ng WBA, WBC, WBO, and IBF. Kung rankings talaga ang pag-uusapan, makikita yan sa The Ring Magazine. Pero top 10 lang ang nilalabas nila. Number 1 nila ngayon si Rafael Espinosa na posibleng makalaban na ni Inoue pag akyat ng dibisyon. Kung aakyat man si Inoue sa featherweight, malayo pa rin ang rankings ni Casimero mga boss. Dahil itong si Inoue, automatic agad dyan na lalaban sa champion kung gusto ng promoter niya. Dahil undisputed si Inoue sa super bantam, meron siyang titulo na i-bypass lahat ng contender at lumaban agad sa champion. Kaya malabo pa rin yung Casimero versus Inoue kahit sa featherweight, kahit nauna na si Casimero na lumaban pa sa 126 pounds. Ang pinakamalapit talaga para kay Casimero mga boss, laban kay Luis Neri dahil parehas under ni Koki Kameda. Sa iba pang balita, Rolando Romero, interesado na lumaban ulit kay Ryan Garcia kung manalo siya laban kay Mario Barrios. Siguradong unification ng dalawang belt ito at mas ma-hype pa ang laban. Pero hindi rin sigurado ang panalo ni Ryan kay Barrios. Baka matalo pa nga si Ryan Garcia dyan sa decision. Subok na yan si Mario Barrios laban kay Turman, Yordenis Ugas at kay Pambansang Kamao. Malaking experience na ang nakuha ni Barrios laban sa mga bigatin. Si Rolando Romero naman, kailangan muna magdepensa ng titulo laban sa kanyang mandatories. Kahit sinabi ni Romero na hindi siya interesado magdepensa ng belt, wala siyang magagawa dyan dahil mandatory defense ito. Matatanggal sa kanyang WBA belt kung hindi sumunod. Yan ang nire-request ngayon ni Ed Hearn. Dahil alaga ni Ed Hearn ang number 1 challenger ni Romero na si Giyasov. Kaya abangan natin ang tungkol dyan mga boss.